Hindi man lang makabawi ng espada ang lalaki at humarap si Jihan sa kanya. Pagkatapos, pinasalamatan niya ang lalaki sa pagiging bukas palad na ibigay ang unang pagpatay. Ito ang pinakamadaling masayang nilalaman sa laro, at iyon ay ang kakayahang walang awang pumatay ng mga tao. Isa pang bagay sa mundo na lubos na nagbago sa pagpasok ng Battle.net ay ang pagdagdag ng mga guild. Ang mga guild ay mga grupo ng mga tao na nagsasanay at namamahala sa mga manlalaro, at ang lahat sa buong mundo ay labis na interesado sa Battle.net. Dahil dito, inilaan ng bawat bansa ang kanilang mga yaman sa pagpapalago ng mga manlalaro, at ang mga kilalang kumpanya ay agresibong nag-invest sa pag-unlad ng mga manlalaro, na nagbigay daan sa pagtatayo ng malalaki at maliliit na guild sa South Korea. Dahil dito, nagkaroon ng Korea ng pagkakataong sanayin ang mga malalakas na manlalaro ng maaga sa liga. Ang Gangnam Bronze League ay isang lugar kung saan nagdebo ang mga umuusbong na bituin ng bawat guild. Sa partikular na laban ng Gangnam League na ito, isang nag-aasam na manlalaro ang tinawag sa Coliseum tulad ng iba pang mga manlalaro, at sinisikap niyang huwag mag-alala. Ang potensyal na cannon fodder na ito ay si Do Hyukgyo, at itinuturing niyang mas maswerte siya kaysa sa sinuman. Pagkatapos ng lahat, kasama siya sa Divergent Guild na pinamamahalaan ng Divergent Group. Ang kilalang guild na ito ay kilala sa pagkakaroon ng maraming umuusbong na bituin, at ang karaniwang binatang si Do Hyukgyo ay nakapasok sa kahangahangang guild na ito matapos makuha ang A-rank na regalo, agility. Kaunti lamang sa mga tao ang nakakakuha ng A-rank gift, at dahil dito, sigurado siyang makakapasok siya sa top 50. Ngayon, ang unang hakbang ay alamin kung sino ang magiging kalaban niya. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri sa karamihan, at ang tanging nakikita niya ay mga makapangyarihang kabalyero, malupit na mga mandirigma, at mga nakakatakot na halimaw. Sa harap ng napakaraming pagpipilian, gumawa si Do Hyukgyo ng matapang na desisyon na ganap na baliwalain ang mga ito at lumingon palayo na parang wala siyang nakita. Sa huli, ang manatiling buhay ang pinakamahalaga para sa kaligtasan, at ang ibang mga manlalaro ay nakatitig sa kanya na parang naamoy nila ang kanyang takot. Kung matanggal siya dahil sa kalokohan niya mula sa simula, talagang magiging nakakahiya iyon. Pagtingin sa paligid, mukhang karamihan sa mga manlalaro ay mula sa mga pangunahing guild, at lahat sila ay may magagandang kagamitan. Ang pagiging nandito ay parang hindi ka nga nasa Bronze League. Sa gitna ng karamihan, napansin niya ang isang tao na tila hindi bagay sa lahat ng iba pang mga umuusbong na bituin. Naka-wife beater siya, may sweatpants, at wala siyang sapatos o anumang kagamitan na may kukumpara. Nagtataka si Do Hyukgyo kung ang taong ito ay may balak bang makilahok sa Bronze League, o kung siya ay naipatawag lang ng hindi sinasadya. Siguro baguhan lang siya na naipatawag ng hindi sinasadya, na nangangahulugan din na siya ay isang libreng, madaling patayin. Inihanda ni Hyukgyo ang kanyang sarili at naghanda na umatake habang pinupuri ang kahit anong swerte na mayroon siya para bigyan siya ng ganitong kadaling kill mula sa simula pa lang. Pagka-notify ng sistema na nagsimula na ang laro, hindi nag-aksaya ng oras si Hyukgyo at nagmadali upang ibigay ang pangwakas na suntok sa di inaasahang baguhan. Maliban sa kanyang labis na pagkabigla, hindi lamang na-block ng baguhan ang kanyang atake, kundi ginawa pa niya ito gamit ang dalawang daliri. Walang katuturan na ang isang tao na tila sobrang hindi akma ay makakasabay sa kanyang A-rank na kakayahan sa bilis. Bago pa man niya maunawaan kung ano ang nangyayari, itinapon siya ni Jihan ng walang kahirap-hirap, parang wala siyang timbang. Jihan ay pinagtatawanan siya dahil dumating siya upang makilahok sa Bronze League na may simpleng regalo tulad ng liksi. Ikinagalit iyon ni Hyukgyo, na hindi matanggap na ang kanyang A-rank na kakayahan ay nilalay ng isang taong mukhang pulubi. Baka nagmamayabang lang si Jihan dahil nakapag-block siya ng isang atake. Sa kasong iyon, plano ni Hyukgyo na turuan siya ng leksyon sa pamamagitan ng pag-charge ng kanyang pinakamabilis na bilis. Mukhang balak ng manlalaro na atakihin si Jihan ng buong lakas niya, at napipilitang aminin ng RMC na kahit ang bilis niya noon ay hindi dapat balewalain. Si Hyukgyo ay sumugod, diretso sa leeg ni Jihan, pero matagumpay na nakaiwas si RMC sa atake, umiiwas pababa bago pa ito tumama. Ngunit hindi pa tapos ang walang humpay na pag-atake, at muling sumugod si Hyukgyo sa kanya ng isa pang atake, at isa pa, at isa pa. Lahat ng kanyang mga atake ay madaling naiwasan, pero hindi ibig sabihin na masaya si Jihan. Sanay siyang makipaglaban gamit ang mas mataas na stats, pero ngayon kailangan niyang mag-adjust sa katawan ng isang level 2 na manlalaro. Hindi naman ganoon kabilos si Hyukgyo. Si Jihan ang mabagal, na nangangahulugang hindi magiging kasing dali ng inaasahan ang laban na ito.
Gayunpaman, kahit na ganun, bilang isang tao na nakaranas ng napakaraming laban, ang landas ng kanyang ambisyosong umaatake ay sobrang simple at halata. Si Hyukyu ay sumugod muli ng isang malaking atake, at si Jihan ay tapos na sa pag-iwas sa pagkakataong ito. Pinukpok niya ang sandata mula sa kamay ng kanyang kalaban, na nagdulot ng paglipad ng espada sa hangin. Pagkatapos, bago pa man makapag-isip si Hyukyu sa nangyari, tumalon si Jihan sa ere, nahuli ang espada at tinaga ito sa leeg ng kanyang kalaban, na nagwakas sa laban. Nahulog si Hyukyu sa lupa, at habang unti-unting nawawala ang kanyang katawan sa pagkatalo, nangako siya na sa susunod na magkikita sila ni Jihan, siya ang mananalo. Dahil dito, napabuntong hininga si Jihan sa kalungkutan, at talagang nailalarawan nito kung gaano kaganda ang mundong ito. Kahit patay na siya, pinag-uusapan pa rin niya ang susunod na laban. Lumalabas ang sistema at sinasabi sa kanya na siya ang nakakuha ng unang kill sa tutorial, at nakakuha siya ng 100 achievement points para dito. Sa kasamaang palad, nawawala ang espada dahil namatay na ang may-ari nito. Hindi kailangan ni RMC ng espada, at ngayon na nakakuha na siya ng medyo magandang warm-up, oras na para siyang lumipat sa susunod na laban. Una, kailangan niyang makakuha ng higit sa 5 kills para makakuha ng magandang posisyon sa misyon na ito. Tulad ng inaasahan niya, walang humahabol sa mga halimaw. Sa Battle.net bukod sa mga manlalaro, may mga halimaw din, pero ang isang pagpatay sa halimaw ay katumbas lamang ng 0.1 ng isang pagpatay sa manlalaro. Ibig sabihin kailangan mong pumatay ng 10 halimaw para mabilang ang isang pagpatay sa manlalaro. Dahil dito, karamihan sa mga tao ay iniiwasan ang mga halimaw ng buo, lalo na sa sitwasyong ito kung saan ang mga halimaw ay mga mob tulad ng mga orc. Ang paghabol sa kanila ay talagang tanga, pero mukhang gusto ng sistema ang tanga, dahil binigyan siya nito ng bagong misyon na patayin ang lahat ng 30 orc sa Colosseum. Ang pangangaso ng mga halimaw ay tiyak na hindi epektibo, pero nakakakuha siya ng 500 achievement points bilang gantimpala, na 5 beses na mas mataas kaysa sa gantimpala na nakuha niya para sa unang pagpatay. Kung ganoon, wala nang dahilan para hindi habulin ang mga orc. Ang mga simpleng NPC na halimaw na ito ay wala namang laban sa isang tunay na orc, kaya't hindi ito magiging malaking problema para sa kanya. Dahil wala namang pumipigil sa kanya, nagpasya siyang ibuhos ang lahat sa mga di inaasahang halimaw. Sa simula, hindi makapaniwala ang mga orc na may halos hubad na tao na tumatakbo patungo sa kanila ng buong bilis, ngunit mabilis silang nakabawi at nagtipon-tipon upang subukang patayin siya. Ang unang dalawa na pinakamalapit ay naghagis ng kanilang mga palakol sa kanya sa pag-asang mapatay siya bago pa man siya makalapit, ngunit madali itong nahuli ni Jihan ang mga palakol, at pagkatapos ay ibinalik ito sa kanila, pinatay ang maraming orc sa isang iglap. Dahil dito, nagkagulo ang natitira, pero si Jihan ay abala na, tumatakbo sa gitna ng lahat at lumitaw sa gitna ng lahat. Pagkatapos, sa isang swing ng pangalawang palakol, ilang ulo ng orc ang lumipad, pero hindi pa tapos ang ating MC. 5 pa lang ang napatay niya sa mga orc, at ang natitirang 25 ay mukhang hindi masaya sa kanyang ginawa. Mas lalo pa silang naiinip na patayin siya ngayon, pero wala talaga silang laban sa kanya. Mas mabilis siyang kumilos kaysa kayang abutan nila, at ang kanyang karanasan sa labanan ay halatang halata dito. May isa pang orc na sumugod gamit ang isang sibat, determinado na patayin si Jihan ng mabilis, ngunit madaling nahuli at nabasag ang kanyang sandata, na nag-iwan sa kanya na nakatayo ng naguguluhan at nalilito habang ang ating MC ay papasok upang putulin siya gamit ang kanyang palakol. Maliban na lang na biglang nabasag ang palakol niya habang sinusubukan niyang atakihin ang orc. Nagbigay iyon ng kaunting kumpiyansa sa mga orc, at iniisip nila na ngayon na nasira na ang kanyang sandata, mas madali na nilang mahaharap siya. Lahat ng orc ay nagmamadali patungo sa kanya, at binibigyan sila ni Jihan ng kredito sa kanilang pagtitiyaga, ngunit gaano man sila magsikap, siya ay labis na mahirap para sa kanila. Pinagsisipa niya ang lupa gamit ang kanyang paa, at ang shockwave lamang ay sapat na upang mabasag ang lupa. Pinapadapo ang lahat ng mga orc na tumatakbo patungo sa kanya. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin at kinuha ang mga sandatang lumipad mula sa mga kamay ng mga orc habang sila'y natutulak pabalik, at sa loob ng 1 segundo, tumakbo siya sa gitna ng karamihan, pinapatay pa ang mas maraming orc sa proseso. Ang pagpatay ay nagpatuloy, at patuloy na bumabagsak ang mga orc hanggang sa isa na lang ang natira. Ang huling orc ay sobrang nagyayelo at hindi makagalaw, pero sa puntong ito ay napagtanto niya na si Jihan ay mas halimaw pa kaysa sa kanila. Nang maisip niya iyon, tinapos din siya ni Jihan, matagumpay na natapos ang misyon.
Ibinigay ng sistema sa kanya ang 500 achievement points na ipinangako, at umangat din siya ng level mula sa laban. Ang pag-level up sa gitna ng laro ay hindi pangkaraniwan dahil karaniwang kinakalkula ang karanasan sa dulo ng laro, ngunit maaaring ito ay dahil nasa mababang antas pa siya. Anuman ang dahilan, gayunpaman, hindi nagrereklamo si Jihan, at sinasamantala ang pagkakataon na i-level up ang kanyang mga stats habang maaari pa. At kung may isang stat na nais niyang bigyan ng pinakamataas na prioridad, ito ay martial power. Pinagsasama ng martial power ang tatlong stats, at kahit na ang ibang tao ay mag-upgrade ng isa sa mga stats na iyon ng paisa-isa, ang isang antas sa martial power ay kayang doblehin ang iyong mga kakayahan sa pinakamababa. May isa pang dahilan kung bakit espesyal ang martial power kay Jihan, at iyon ay dahil kapag umabot siya sa level 30 sa martial power, magkakaroon siya ng pagkakataong makuha ang unnamed divine arts. Kung gusto niyang lumakas, kailangan niyang makuha ang walang pangalang banal na sining sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, mayroong isang fatal na kahinaan sa estadistika, at iyon ay ang katotohanan na hindi madaling pataasin ang martial power. Karaniwan, kailangan mong makakuha ng iba't ibang karanasan sa labanan at pagsasanay upang madagdagan ang martial power stat, at ang mga puntos ay maaari lamang magpataas ng pinakamataas na rate ng paglago. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sa hindi malamang dahilan, talagang tumataas ang antas ng martial power. Maganda yun para sa kanya, at hindi sigurado si Jihan kung paano nangyari iyon, pero kung magpapatuloy itong tumaas ng ganito, maaaring maging posible ang kanyang pag-asa na maging pinakamalakas. Walang oras para magpalamig siya, at ito pa rin ay isang larangan ng digmaan. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga stats, may isang archer na nagpapana sa kanya na madali niyang nahulaan at naiiwasan. Ang archer ay kasosyo ng isang mandirigma na may mag-agarang kagamitan, at malinaw na pinapababa nila si Jihan. Sinabi ng babae sa kanyang kapareha na tapusin na agad ang laban, at ang mga kumpiyansang ngiti sa kanilang mga mukha ay nagpapakita na iniisip nilang madali lang nilang matatalo si Jihan. Hindi kakaiba na magtulungan ang dalawang tao sa isang laban. Ang survival game na ito ay nilalayong maging pivot, ngunit walang patakaran na nagsasabing hindi maaaring magtulungan ang mga kalahok. Ang logo sa kanilang mga damit ay nagpapakita rin na sila ay kabilang sa isa sa 10 pinakamagagaling na guild sa Korea, ang Turtle Guild. Ang problema sa laban na ito ay ang pagsasama ng dalawa. Ang isang mandirigma at isang archer ay isang kombinasyon ng mga maikli at mahahabang atake. Ang katotohanan na sila ay nasa parehong koponan ay nangangahulugan din na hindi ito magiging madali para kay Jihan na asikasuhin sa anumang paraan. Isang notification ang lumabas, na nagsasabing may 60 na lang na natitirang nakaligtas, at malapit nang matapos ang tutorial. Marami ng tao ang namatay, at dahil malapit nang matapos ang tutorial, ang kailangan lang gawin ni Jihan ay iwasan ang mga atake mula sa magkapareha, at dapat ay makakaligtas siya hanggang sa dulo. Pero kung ang dalawa sa kanila ay dumating para patayin siya, mukhang madali siyang target para sa kanila. Habang sinusubukan ni Jihan na alamin kung ano ang gagawin sa dalawa, sobrang kumpiyansa nila sa kanilang sarili na nagtanong ang mandirigma sa kabalyero kung makakapananghalian siya kung papatayin niya si Jihan. Bago magsimula ang laban, tiningnan ni Jihan ang scoreboard at nakita niyang halos nasa unang pwesto na siya na may 4 na kills. Ibig sabihin, kung mapapatay niya ang dalawa, tiyak na makakamit niya ang ranggo niya. Para magsimula, inuna niya ang archer, pinatay siya habang nasa kalagitnaan pa ng panliligaw ng mandirigma. Sa kasalukuyang antas ng kanyang martial power na nasa level 6, wala silang laban sa kanya. Ang mandirigma ay nagulat na namatay ng napakadali ng kanyang kapareha, ngunit wala siyang pagkakataong maunawaan ang nangyayari nang biglang sumugod si Jihan sa likuran niya at sinaksak siya sa likod gamit ang kanyang espada. Sa kabutihang palad para sa mandirigma, ang makapal na B-rank na baluti niya ay nakapagligtas sa kanyang buhay, at iniisip niya na hindi kayang batasin ito ni Jihan gamit ang ganitong kainang armas. Pero patuloy si Jihan, ginagamit ang espada upang tusukin ang baluti ng paulit-ulit, unti-unting lumilikha ng butas sa parehong lugar sa kanyang walang tigil na mga pag-atake, hanggang ang puwang ay sapat na lamang upang maalis niya ang kabalyero.